Hello mga plantita-plantita. Good morning! Good day po sa inyong lahat. At ayan, kape po tayo. Tinanghali po ako ngayon ng gising or sa Bicol na Lamaw. Kasi kahapon po, Saturday, August 10, siguro po mga tanghali. Napakasakit po ng ulo ko. Ngayon, nagpahinga ako. Talaga dinapos ko lang yung pag-garden ko, mainit po kahapon. Tapos bandang mga hapon na at gabi talaga na sobrang sakit at medyo sinisinat ako. Ganun po talaga pag ako ay may bisita. Pero ngayon po ay okay na ako at yung sabi ko nga po yung plano ko dito sa aking garden ay tuloy lang. Tuloy lang yung mga kayang-kaya ko lang po, yung mga carry bells lang po ni Plantita Joy. At ngayon po ay syempre ipagpapatuloy ko yung mga hindi ko pa natapos gawin dito sa aking garden at yun yung gusto ko. Pero syempre bago po ako magpatuloy ay welcome back po ulit muna dito sa aking munting channel, NJ na Grandpa Channel. Ako po si Joy, ang inyong certified plantita at maglaba po muna ako ng mabilisan dito po sa aking mga uniform bago po ako mag-umpisa. Eto nga po mga plantito-plantita. Kinuha ko na po yung aking mga labahin at talaga pong matagal na po itong nakasampay lang doon sa may pinaparkingan ko ng motor at halos siguro mag-iisang buwan na po yan doon na mga labahin. Hindi lang po talaga inaabot na din ang oras ko na malaban siya. Kasi ayoko po siyang i-washing kasi maputik po siya. Siyempre po yung tubig po niyan pag naglaba ko doon sa loob ay magdudumi lang po doon sa loob, sa labahan ko. Dagdag lang din pong trabaho. Kaya sabi ko dito ko na lang po sa labas imano-mano ng paglalaba. At brinasan ko nga rin po yung semento, yung sahig para diyan ko po buwelong mabrasan itong mga labahin ko po kasi dikit na po yung mga putik. At yun po, gumamit po ako dyan ng chlorine para lang po talaga mapabilis din yung paglalaba ko, yung paglinis dito sa mga uniform ko kasi ang dumi po talaga niyan. At para na din po maalis na rin yung mga mancha. At kung makikita nyo po mula nung mag-start akong mag-vlog ay yung iba dyan ay talagang yun na yung mga ginagamit ko tulad po niyan, tulad nung sinundan yan. Yan na po talaga yung mga uniform ko. Ayoko po silang pakawala, nangihinayang pa ako. Hindi pa naman, tulad po yan ng polka dots, ayan, hindi pa naman as in punit na punit, pero pag punit na talaga, ayan, i-give up na natin, kasi sobra-sobra na rin naman yung serbisyo nila. Sabi ko, parang hindi ko na patagalin pa, kasi napakatagal nang hindi ko siya malaban, kasi nagagamit ko na rin yung iba kong mga pangpunta-punta ng bayan na damit, baka mamantsahan lang din po kasi pag nagagarden kasi yung dagta po ng halaman ay talagang mantsa po sa damit natin. Kaya sabi ko time na para malaban tong aking mga uniform at para naman pag naggarden po ako ay hindi ako mag-worry sa araw-araw kung ano po yung isusuot kong uniform. Kasi ayan, pag nalaban ko na po yan, may stock na naman ako na mga magagamit ko po sa pag-garden ko po. At eto po, patapos na ako dyan. Bali, kung mapapansin nyo po ay talagang ang bilis ng galawan. Pero sa totoo lang po, ang tagal. Talaga pong nagkasugat-sugat yung kamay ko dyan dahil po sa chlorine. Matagal po yan. Halos half day akong naglaban yan. Pero ayan, kung makikita nyo po dyan ay mabilis lang yan. 3 minutes and 41 seconds. Pero parang ang tagal pa nga po. Pero syempre, eto na po sila. Nakasampay na. Hindi po natuyo yung aking mga uniform. Ayan. Dito ko muna isinampay dito sa may ibaba ng aking higa-higaan dito sa kubo-kubo ko. Itong aking dirty kitchen. At di bali pong hindi siya natuyo. At least po nalabahan na tong mga uniform ko. Ito pong mga uniform ko po talagang binabad ko po siya sa kalahating litro ng Sunrox at maraming powder kasi yung mga lupa na dumikit na para mabilis pong matanggal. At ayan po, di bali kung yung iba nagputi-puti pero okay lang naman po yan kasi uniform naman po yan eh. Talagang madudumihan at madudumihan naman sila. Pero ayan, happy lang ako na yan yung mga uniform ko ay ready to wear na naman sila.
Siyempre dahil tapos na pong maglaba si Plantita Joy ay time na po sa ating pag-garden. Ayan, kung mapapansin nyo po, ang aking uniform ay bago yan. Inukay-ukay ko po yan. 35 yung jogging pants na yan at yan namang sweater ko ay 15 pesos. Kaya may bago akong uniform. Naghahanap ako sa ukay-ukay po ng medyo yung mga magagamit ko po na gusto ko yung mga dikulay. Siyempre po, nag-garden kailangan dikulay para ayan, hindi masyadong halata yung dumi. At ayan nga po, balik po tayo dito. Talaga pong tulad doon sa kabila, sa harap po ay hinayaan ko din pong tumaas itong mga damo dito para po mas mabilis ko siyang madamo kasi may mahahawakan po ako. At yun nga po, doon sa nagsasuggest sa akin regarding sa mga itry ko din dapat na content, sobra ko po yun na-appreciate. Siguro gusto din nila na mas mag-improve yung aking channel, madagdagan yung mga subscriber and views, pero ayan, hayaan nyo na po mga plantito-plantita. Talagang ito na po yung reality na hindi na po talaga ngayon era ng paghahalaman. Wala na masyadong interest ang tao kasi busy na po at yung iba talaga po ay wala naman talagang hilig. Kaya sobra akong thankful sa mga 40 plus pataas na yun yung nakikita ko dito sa aking channel na nanunood po talaga ng aking mga upload. At syempre, sobra ko din pong na-appreciate yung mga nagtsatsaga din manood din ng ads. Kahit paano ay maganda yung kanilang layunin na manood. Kasi siguro inisip din nila para naman may reward si Plantita Joy. Para naman maka-experience din siyang sumahod. Iyon. Pero bihira naman po ang nanonood talaga ng ads kasi para sa kanila po ay abala yun. Bihira lang yung tao na yung mindset nila ay magtyagang manood ng mga ads. Pero kaya po, yung nanonood po ay maraming salamat po. Basta po, i-enjoy na lang po natin yung ating buhay plantita, yung ating pagga-garden. Kasi talaga pong malaking bagay na nakakalibang, although nakakapagod po na magdamo, mag-garden. Dito po sa sitwasyon ko na talagang ang damuhin ay grabe. Pero sa iba naman na mga garden ay low maintenance talaga. Kasi ayan, walang masyadong damuhin. Ito sa akin, dinamuhan ko po siya. Siguro naman po mga weeks lang matutubuin naman po yan lalo pag umulan na naman po. Pero ganun pa man po sa mga gustong mag-improve yung ating channel at nagsasuggest ng mga content. Thank you po. Pero wala na po tayong magagawa doon. Kung hanggang ganito na lang po ang subscribers and viewers ni Plantita Joy. Ayan, hindi po kasi natin yun maididikta. Wala tayong control dyan. Kumbaga po, talagang yung manunood na lang, yung mga certified na mga halaman na ang gusto lang yung ganitong mga content. Kumbaga, itong content ko kasi napakasimple lang. Walang gastos, hindi ako gumagastos. Talagang ito yung aking buhay. At ito yung aking routine bilang isang plantita dito sa probinsya na talagang sobra ko pong hilig. Ayan, hilig yung paghahalaman. Kaya makikita niyo po, ayan, yung buhay ko ganito. Kahit hindi na po tayo umunlad pa dito sa aking channel, ayan. Okay lang po, ganun po talaga ang buhay. Kung umunlad po, thank you. Pag hindi po umunlad, ang importante po ay masaya at malusog po tayo, at ini-enjoy natin yung ating paghahalaman. Kasi kung iisipin po natin na mapa-improve ito ay mahirap na po. Ayan, mahirap po kasing maging ganito, content creator. Talaga pong tulad ko, ako yung nagbibideo sa sarili ko. Ako yung nag-i-edit, everything. Talaga pong sacrifice din. Kung wala pong tiyaga ay hindi po talaga magtatagal din dito kasi abala din po yung may ginagawa ka tapos tatayo ka para
anuhin mo yung cellphone, i-adjust mo, imbis nagpapahinga ka na, kailangan mo pang mag-edit, kaya po talagang hindi po ganun kadali. Kaya kung yung may mga nanonood-nood dyan ng ads, at na-appreciate, at gusto din makatulong sa akin, ayan, salamat po. Maraming salamat po sa effort po ninyo. Pero yung hindi naman nanonood ng ads at naiinip, ayan, salamat pa din po. Salamat pa din po at ayan, nanood po kayo. Ayan, pero sa akin po, habang ako po ay may channel, andyan naman yung aking channel, at habang ako po ay may lakas na binibigay sa akin si God sa araw-araw ay ito po yung aking magiging buhay kasi ito po yung aking gusto at dito ako masaya kahit talagang minsan stress ako sa mga damo. Ito po talaga nakakapagpa-stress sa akin ang damo. Ito talaga yung lagi kong nirereklamo sa asawa ko. Sabi ko, madamo na naman. Sabi ko, ilang araw na naman kaya ito, yung likod ko na naman, yung kamay ko na naman. Pero ayan, minsan sabi ko, hindi ko na kaidamuhan tong garden ko. Pero napakapangit po talaga ng garden na hindi mo malinisan. Kahit marami pong halaman, talaga ang pangit po. Sa totoo lang po. Pero kahit konti lang yung halaman mo or simple lang yung halaman mo or wala masyadong landscaping or walang halaman, basta po malinis yung bakuran, yung natad. Ganito natad po ang tawag sa amin sa bakuran. Basta po malinis, nawawalisan, presentable po, preskong tingnan, nakaka-relax. Pero pag ganito po, may mga halaman naman tapos maraming damo, hindi po kaakit-akit. Nakakaano pong tingnan, nakakayamot na maraming damo. Kaya ito, kailangan lang po talagang magtiyaga. At ako naman po ay napakatiyaga ko namang tao. Basta po, sabi ko nga po niyan, basta ako ay may lakas. Kahit hindi na ira ngayon ng halaman, hindi na uso yung paghahalaman, ay go pa rin ako. May mga namimiss akong gawin. Sabi ko sa asawa ko, gusto ko yung pumunta kami sa ibang garden, sa ibang lugar. At gusto ko yung may mga hinahanap pa rin akong plants na yung mga nagkakahoy. Siyempre, na namumulaklak po. Yun yung mga gusto ko. Nakakamiss po magbumili ng plants sa may mga commercial garden na yung wala pa akong ibang mga ganong klase. Pero syempre, kailangan may budget. Hopefully, ayan, mabigyan din ng pagkakataon na magkapera ng sapat. Ayan, para gusto ko rin mag-joyride, makarelax-relax talaga. Ayan, premyo ko sa aking sarili. Sabi ko sa asawa ko, mag-joyride tayo pag makauwi ka naman. Pumunta tayo sa mga garden at maghanap tayo ng mga plants. Ang bilis nga po ng panahon mga plantito-plantita. Parang kailan lang, talagang yung kinasagsagi din ako sa pagpupunta sa mga commercial garden ay talagang sobrang ganda ng journey na yun. Yung memories po na yun na nakarating ako sa iba-ibang lugar at nakabili ako ng mga halaman na hindi ko rin mabili dito sa amin kasi wala at nakaka-amaze yung mga plants na nabibili mo sa malalayo. Kaya ayan, sobrang enjoy na nakakapagod. Pero ayan, salamat pa rin po dahil kahit paano hindi na uso yung paghahalaman. Talagang yung mga certified na mga halaman, nanonood naman. Although hindi ganun karamihan yung mga views, hindi tulad noon na nag-50,000, may nag-100,000 pa nga. Ngayon po ang hirap na kaya maka-1,000 views. Ang hirap na kaya kung iisipin po yung views ay mawawalan ka ng gana pero iniisip ko na lang po na ito yung gusto ko at happy ako dito, nag-i-enjoy ako, napapaganda ko yung garden ko, nami-maintain ko yung garden ko, na-exercise ako kahit masasakit ang bewang ko ay happy na po. Dito naman po ayan, ang gaganda rin ng mga halaman ko dito at hiyang na hiyang po sila sa shade ni Croton. Kaya ayan, mga namumulaklak po sila. Ngayon ay alas 6 pa lang po ng umaga. Ayan, sana wala pong magpatugtog para maitawid ko po ito. At ito pong aking red palm, sana po ay hindi na po ako busy, ay ipropa ko na ito. Itong aking butterfly variegated plant. Lagi itong nagpi-50-50 dahil iniihian ni Crotch. Yan, lagyan ko nga po ito ng harang para mapalago ko din po ito.
Yung regalo sa akin ni Matmat, ayan, namumulaklak na, paubos na. Ayan. Dito po sa part na ito ay maayos yung plants kasi hiyang naman sila sa kinalalagyan nila na nasa ano talaga to, mainit na portion. Yung dendrobe, crouton, Hawaiian tea plant at itong mga bromeliad. Ito talaga si Erland. Sobra ako nagagandahan dyan. Ayan, napaka-aliwalas na po. Parang hindi pinaguran. At ayan, kung makikita niyo po talaga ay sobra pa pong medyo maano pa. May hamog-hamog pa kasi maaga pa lang po. Dito naman po sa bahagi na ito, inalis ko na po yung mga tuyo ng katawan na torch at yung mga bulaklak niya para naman po maliwalas siya dyan at para lang maliwanag din talaga. Kaya ayan, medyo, ayun, ano na sila, kaunti na lang. Kasi marami naman ng pasunod. Yan, mga tutubo po ulit. At itong si Pidilfig ko po, ayan. Hindi na ako nag-worry sa kanya na stable na siya. Ayan. Sobra akong nag-worry. Kasi nung nilipat ko to dito nung May ay as in nawala ng lupa. As in nilipat ko talaga siya ng walang lupang nakadikit sa mga ugat niya. Pero ayan, hindi naman pala to masailan or talagang nadala lang ito sa aking pakiusap sa kanya at lagi ko siyang kinikis. Ayan, okay na. Galing to kay ate. Pero may galing kay ating hindi ko napabuhay. Talagang namatay siya. Pero dito po yung mga plants, maayos. Ayan, mas makulay to pag tanghali. Napakaaga pa po kasi. Ayan po. Shoutout po pala kay Ma'am Tisbelo at sa kanyang buong family. Hello Ma'am at sa iyong pamilya. Salamat po sa inyong suporta mula po noong 2021. Nung mag-start ako ay andyan na po kayo at nakafollow din kayo sa aking page. Thank you po. At shoutout din po kay Ma'am Maria Agnes DP ng Camarines Norte. Hello Ma'am, salamaton po at nakapalo man ini si Ma'am sa sakuyang page. Thank you Ma'am sa suporta. Iyan, at eto namang aking Palawan cherry blossom. Ang laki na po talaga niya. Excited na lang ako at inaantay ko po talaga itong mamulaklak. Kaya medyo nagiging shady na rin ng kaunti pagtanghali dito sa part na ito. Kaya medyo maganda na yung ano din, hindi naman siya as in puro init. Pero sa part lang na yun yung mainit. Pero nababawasan na nga po yung init dahil tumutubo na po yung mga sanga. Yung mulberry, ayan, tumutubo na naman. Kailangan naman tong ikat. Pero ayan, ano na naman siya, napaka presko na naman sa mata. Pag marami kasi pong damo, talagang nakakainis. Walang ganda, wala akong gandang nakikita pag maraming damo. Talaga pong sabi ko, ano ba to? May mga halaman naman pero ang pangit tingnan po talaga pag madamo. Ayan, nakakaano lang, nakakatuwa na malinis sila at ganyan sila kaayos. Kailangan talaga ay oras para po sa paghahalaman. Ito, ayan, gustong-gusto ko tong powder puff ko. Ayan, napakaganda rin naman dyan ni powder puff. At ito yung luma at unang-una kong ginawa dito. Inalis ko yung iba para lang po lumuwag. At napakita ko naman na yun sa unang mga videos. Ayan. Naalis na rin po dito yung malaking driftwood. Dito po may malaking driftwood dito na mayroong bird nest fern sa ibabaw. At dito naman galing yung isang festal palm na nandoon na po sa harap.
Ayan po. Ayan. Simpleng garden ni Plantita Joy. Eto dito, ito naman, ang ganda lang nito. Ang haba niya na, parang kakaabot na siya dito sa, ano baka ano na to makarating na to dito sa lupa. Ayan, sobrang ganda po dyan. At eto, ayan, okay naman dyan, napaka-ayos naman. Ayan, ito talagang garden set na ito ang gamit na gamit kasi malilim, kasi mayroon naman net kahit medyo napunit na siya sa tagal. Ito yung malilim at parang ito yung receiving area, mas dito mas naunang nauupo. Ito talaga yung pinakagamit. Dito po sa part naman na ito, ayan yung bromeliad. Hindi to masyado pong naiinitan, pero okay na lang kasi nasa atin naman po yun kung gusto nating ipainitan, itanim sa may init ang bromeliad. Pero okay na po to sa akin dito. Pag nasusobrahan naman po ito ng init ay nasusunog ang dahon. Ito, mas maganda po kasi sana ito nakaka-receive ng init kasi mas nagaano po ito. Pero ayoko kasi pong bawasan or alisin itong orchid tree or itong butterfly tree at saka itong si Don Emmanuel. Kasi maganda po talaga siya dyan. Shaded siya dyan. Ayan. Ayan po o ganyan. Ayan, dito. Ito po yung mga plants. At sobra po kasing ganda talaga dyan. Kaya ayoko siyang alisin. Pag inalis ko po yan, makaka-receive talaga ng init yung mga bromeliad. Pero sobra pong helpful ito dito sa garden po na ito para magkaroon po dito ng lilim. Kaya hindi ko siya pwedeng alisin. Okay lang naman kung hindi siya masyadong mainitan. Tulad po nito, wala na kasi siyang init. Pero okay lang. Ito, malaking tulong ito sa ibon. Maraming ibon dito. Sinisip-sip nila ito. Laging may mga ibon po dito. Kaya hindi ko na siya planong alisin. Minsan, tinitrim ko lang ng kaunti dito pag humaharang na sa daanan. Pero, hindi ko masyadong inaalis para magkaroon dito ng shade. Diyan. At etong wild fern ko, hinahayaan ko lang din po dyan kasi hindi naman siya nakakasagabal. Ito yung mga plants dito, wala na masyadong init. Kaya tama lang din naman yung kanilang yung laki at saka hindi naman sila stress sa init ng araw. Kaya okay, walang sunog sa dahon. Kasi ito ang nagbibigay ng shade sa kanila. Itong mga Hawaiian tea plant. Ito pong Madrid cacao ko, nung wala pa po ito, mapula-pula po itong mga mga bromeliad dyan, kung nakita nyo po doon sa previous vlog. Pero napansin ko po, nang tumubo na itong mga sanga, nagkaroon din po ng shade dito. Ayan, nagkaroon ng shade. Malaking tulong po ito, kaya ayoko siyang alisin. Pwedeng itrim ko lang ng kaunti sa taas. Kasi alas 12, pwede ka na pong maupo dito. Ayan, tanghaling tapat. At saka hindi po masyadong tumatama yung init doon sa bintana. Dati po sobrang init dyan sa sala dahil sa init po ng araw. Ngayon po nang nagkaroon po dito ng mga sanga itong Madrid cacao, hindi na po masyadong umaano ang init dyan kaya presko na din po. Ayan. Ayan po yung Don Emmanuel na halaman at saka itong Madrid cacao ang nagbibigay po ng lilim dito. Ayan po yung mga plants naman dito at ganyan sila, maayos silang lahat at itong mga bromeliad po dito
Ayan, kasi nakakakuha naman to ng sunlight, kaya maganda yung mga kulay. Ayan po. At yung mga bromeliad po dito sa tabi, ayan. Ito, isang beses pa lang to nagsuloy. At ang suloy po nito ay ito. Ayan po yung suloy niya. Bukod tanging nag-iisa lang po yan at hindi pa siya nasusundan. Ito mga suloy na lang din po ito. Hindi siya ganun kapula-pula kasi nandito siya sa may gilid. At yung mga bromeliad po dito sa gilid ng bahay. Ayan. Ito po ay nung wala pa pong sanga yung mga Madre de Cacao. Ano po siya, talaga nasunog-sunog yung dahon niya. Sa sobra po talagang init from morning to afternoon. Talagang sa Bicol, Bantaak ang init. Pero po ngayon, dahil po dito sa Madre de Cacao ay hindi na po siya masyadong na-stress ng init. Ayan, dahil po dito. Kaya sabi ko hindi na to alisin. Siguro bawas-bawasan na lang sa taas. Kasi malaking tulong. At eto po, nangihinayang din po akong alisin po yan kasi laging may ibon nga po dyan. Natutuwa akong nakikita ko pong dinadapuan ng mga ibon itong mga bulaklak. At may dinagdag po ako dito. Ito pong mga anthurium. Ay mga ano po ito yung mga nandoon sa side ng bahay kubo dati na napabayaan ko po ito nung time sa sobra ko pong kabisihan. Nabagsakan po ito at naputol yung mga dahon at maliban sa naputol yung ibang talbos po ay nasunog dahil hindi ko po agad naalis doon sa kinalalagyan nila. Nawala na po yung kahoy at saka yung kubo kaya nasunog sila. Pero natuwa naman ako kasi May, June, July mahigit 2 buwan ay ayan, naka-recover na sila. May mga dahon na. Sobra lang din po palang apil. Nang nilagay ko sila dyan, nakadagdag yung presko kahit na pure green yung dahon nila. Pero dahil nga sa pa-shape heart yung dahon nila at ang ganda lang nang i-combine ko siya dyan dito sa ilalim ng Don Manuel na plants. Kaya sabi ko, wow, dito pala kayo bagay na. Ito na yung kanilang bagong lagayan. Ayan, tapos dito naman, eto. Sobra lang pong sobra akong napipreskuhan sa mata na may ganyan pong paad ng plants dito. Na ganun lang, hindi naman siya crowded. Ayan, nilagyan ko lang din ng kaunti pang bato para mag-match lang po dyan, matchi-matchi lang po dyan sa may garden set. At ayan, okay lang naman na hindi ganun ka-colorful itong bromeliad. Sometimes po talaga ganyan. Pag pinapula-pula ko siya, yung ibang plants ay hindi kaya yung init. Kaya kumbaga, pagbigyan niya tong mga anthurium na gusto nila ay sa shaded. At ayan, sobra pong presko na may paganyan po dito. At eto, sobra kong feel na feel lang dito na may flower. At ayan, may mga magpa-flower din dito sa kabila. Ayan, 2. At ang apil lang po dyan, ayan, ang ganda lang po dyan sa part po na yan na yung na-add na plant dito. At doon sa back nila ay, ayan, sa likod ay mayroong mga tumubo lang, free plant lang po yan kasi hindi ko naman sila tanim. At eto, sobra lang presko at dito talaga kami din nagtatambay. Pag gusto ko ng may sandigan, may handigan ang likod. Kasi flexible itong rubber garden set. At sobrang naginang terno si Don Emmanuel at saka itong si Madre de Cacao. Kaya sobrang presko po sa part na ito. Ito lang po yung simpleng garden ni Plantita Joy na ayan, dito umiikot yung buhay. At talagang sobra kong mahal na mahal yung paghahalaman at yung mga halaman na ganito po. Simpleng mga halaman, may lumalaki, may tumataas, may nagkakahoy, may namumulaklak, may hindi.
Ayan, ito lang yung mga simpleng plants na gusto ko. Talagang, ayan, bakas po ninyo yung probinsyang klase ng pag-garden. Ayan, rural kind of gardening. Ayan. Tapos ito, ano lang siya dyan na mayroong palmira. Marami pa po akong mga ayusin pero hindi madala-dala ng isahan. Ayan. Against the light na ba? Maraming salamat mga plantito-plantita sa patuloy na pagsubaybay. At sa nadadagdag kong subscriber, maraming salamat po sa inyong suporta. At sa lahat ng aking mga viewers, sa mga nagko-comment, siyempre pag nagko-comment, alam kong nandyan. Ayun, sa may mga silent viewers din, maraming salamat po. At sa lahat-lahat na lang din po ng support po ninyo. Basta si Plantita Joy ay sobrang enjoy sa paghahalaman. Uso man ang halaman ngayon or hindi. Basta ako po bilang isang plantita dito sa Bicol at meron naman munting channel ay malaya po tayo. Malaya po ako makakapag-share ng aking mga artworks, ng aking mga activity dito sa garden na kung saan ito yung gusto ko. Ito yung simpleng nagpapasaya sa akin at talagang sobra kong enjoy na nagagawa ko ito. Na mayroon akong lakas na binigay ni God para magawa ko yung mga simpleng bagay na ito dito sa aking bakuran. Ayan, maraming salamat po sa lahat ulit ng mga subscribers, sa lahat po ng viewers, sa mga nagko-comment, nagla-like, and nag-share. Thank you so much po and God bless you all.